Para suportahan ang mga estudyanteng nag-aatono, magiging bawal ang pagkain ng kantina sa unang kalahati ng tanghalian. Parang sinasabi mo na huwag pumunta sa swimming pool dahil may grupong nagpa-practice ng hindi paglangoy ngayon. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ilang beses nating sinabi na karamihan sa mga Aleman ay mabubuti. Hindi naman yun mahalaga. Hindi mahalaga ang mga mabubuting tao na yon. Ano ang ibig sabihin ng mabuting Muslim at masamang Muslim? Gusto kong ipaliwanag nila ito sa akin. Ano ang ibig sabihin ng mabuting at masamang Muslim? Sasabihin ko sa'yo. O sige, kailan ba natin masasabi na sandali lang, parang sumobra na tayo? Kailan ba masasabi ng ating mga gobyerno, mga institusyon, at tayo bilang lipunan na? Sandali lang, ano bang ginagawa ninyo? Hindi tayo pumayag dito. Kailan kaya mapapansin ng tao na umuunlad ang lipunan? Pero tayo ay bumabalik sa dati? At hindi para sa mas mabuti, kundi para sa mas masama pa. Mas primitibo, barbariko, makaluma at sinauna. Ang ating mga pagpapahalaga, tradisyon at mga pamantayan na dapat sana ay sumusulong kasabay ng panahon ay tila bumabalik pa sa nakaraan. Lahat ng yan ay pinipilit sa atin nang hindi tayo makapagsalita o makapagdesisyon. Sa tingin mo, kailan mangyayari yon? Ang UK ang pangunahing halimbawa ng devolusyon na ito. Pero hindi lang UK ang may ganitong sitwasyon. Tingnan mo ito. Labor ito. Ang mga tanga na ito ay parang nasa lalalaan pa rin. Iniisip pa rin nila na kung susuyuin nila ang mga Islamista o Muslim, mananalo sila ng mga pwesto. Nagpasya na ang mga Muslim sa Britanya. Pinili nilang sumama sa Greens. Palalaman din ng mga Greenies sa tamang panahon. Pero ang Labor, imbes na magbago ng direksyon, imbes na itama ang landas, lalo pa silang nagpapakababa. Tingnan mo ito. Bibigyan kita ng babala. Maiinis ka dito at dapat lang na mainis ka. Hindi to biro. Totoo ito. Pinayuhan ng mga paaralan sa Hilagang Inglaterra na huwag payagan ng sining, musika o sayaw na itinuturing ng mga Muslim na idolatria. Nilinaw ng mga konseho ng Labor sa Hilagang Inglaterra ang kalituhan para sa atin. Arabia noong ika-7 siglo sa pagsisimula ng Islam ang kanilang sagot. Tingnan mo ito. Sa dokumentong pagbabahagi ng paglalakbay, maraming mga konseho ng Labor ang nagsabi sa mga paaralan na ang pagguhit ng tao ay maaring ituring na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mayroong direktang sahih hadis na nagbabawas sa mga Muslim na gumuhit ng tao o hayop dahil itinuturing itong pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat tanging si Allah lamang ang may karapatang lumikha ng mga buhay na nilalang. Maaring magtaka ka kung bakit pati ang mahigpit na Muslim na nakaburka at may balbas ay kumukuha ng litrato. Dahil nakahanap sila ng butas. Sabi nila, sinabi lang ni Muhammad na huwag gumuhit. Ang pagkuha ng litrato ay refleksyon ng nilikha ni Allah. Matalino. At bawal din ang musika. Isipin niyo mga kaibigan, ang UK na nagbigay sa atin ng Beatles. Ed Sheeran, Adele, Pink Floyd, Freddie Mercury. Pwede mo pang ituloy-tuloy. Ang bansang yon ay sinasabihan na ngayon na hindi sila dapat gumawa ng musika dahil may ilang makalumang tao na itinuturing itong haram. Sinusubukan namin bigyan kayo ng babala. Panoorin ninyo itong video na ito. Si Vidu, napakahusay na dating Muslim na komedyante, ang gumawa ng kantang ito mga 7 o 8 taon na ang nakalipas. Ilalagay kong link sa description para sa buong kanta. Sinusubukan namin bigyan kayo ng babala, paparating na ito. At alam nyo ba, hindi ito titigil. Lalala pa ito. Hayaan mong itanong ko. Kahit ako, 5 taon na ang nakararaan. Baka naisip ko rin na hindi mangyayari yan. Tingnan mo. Nangyayari rin ito sa Hilagang Inglaterra, sa Birmingham. Ang gritong imam na ito ay hakbang-hakbang na nagtuturo kung paano batuhin hanggang mamatay ang mga babaeng nangalunya. Parulusahan siya at babatuhin hanggang mamatay. At ayon sa Sharia, muli, pagdating sa mga babae, Dapat may hukay na gagawin sa lupa at kailangan siyang tabunan hanggang kalahati ng kanyang katawan. para hindi lumitaw ang kanyang satir. Sabi niya dapat hukayin ng butas. Ilagay yung babaeng nangalunya hanggang baywang doon. Tapos batuhin hanggang mamatay.
Sinasabi ito sa Birmingham. Hindi pribado. Ipinapalabas ito. Heto ang tanong ko sa iyo. Kailan sa tingin mo mangyayari ang unang pagbato sa isang babaeng nangalunya o lalaki dito sa Inglaterra? Sa tingin ko mangyayari ito sa Birmingham o baka sa Bradford. Birmingham o Bradford? Sa palagay ko, mangyayari ito sa loob ng susunod na 5 hanggang 6 na taon. Oy, wag mong isipin na biro lang ito. Wag mong isipin na nagpapalabis ako. 10,000 batang babae sa Britanya ang pinutulan ng ari sa ngalan ng Islam sa loob ng maraming dekada. Ipinagbawal ito ng pamahalaan ng Britanya, pero nagpatuloy pa rin ang gawain. At sa tingin mo ba itong gobyerno ng Labour o itong mga iba pang woke, mga green, sa tingin mo ba mapipigilan nila ito? Hindi, mas gusto lang nilang makuha ang boto nila. Pero naiintindihan mo na ba ngayon kung paano dapat umuunlad ang Britanya? Ang ating liberal na pagpapahalaga dapat ay mas lumalawak pa. Pero anong nangyari? Talagang lumalang mga ito. Paurong tayo. At gaya ng sinabi ko, hindi lang ito sa Britanya. Tingnan mo ito. Nangyayari rin ito sa Canada. Isang paaralan sa Canada ang nagtalaga ng kanilang sariling kantina at lunchroom bilang mga lugar na bawal ang pagkain para sa Ramadan. Tingnan niyo ito. Mga mahal naming pamilya, sa pagsisimula ng Ramadan, nais naming kilalanin ang mahalagang panahon ito para sa marami sa ating mga estudyante, kawani at pamilya. Ang Ramadan ay buwan ng pagninilay, panalangin, pagtulong at pagkakaisa. Ipinapaabot namin ang aming pagbati sa lahat na nagdiriwang at patuloy kaming nakatuon na gawing suportado at magalang ang ating paaralan para sa lahat. Para suportahan ng mga estudyanteng nag-aayuno, maglalaan kami ng mga lugar na walang pagkain tuwing tanghalian. Ang kantina ay magiging lugar na bawal ang pagkain para sa baitang 4 hanggang 6 sa unang kalahati ng tanghalian. Lalabas ang mga estudyante sa ikalawang kalahati. Kaya para sa mga hindi Muslim na bata na wala namang kinalaman sa kalokohang ito, ang kantina ay ginawa para sa pagkain. Hindi dapat pilitin mag-ayuno ang mga batang Muslim, tama ba? Pero kung pinipilit silang mag-ayuno ng mga siraulong magulang nila, dapat manatili na lang sila sa labas ng kantina. Parang sinasabi mong huwag pumunta sa swimming pool dahil may grupong nagpa-practice ng hindi paglangoy ngayon. Paano naging makatuwiran yon? Kung ayaw mo lumangoy, huwag kang pumunta sa swimming pool. Kung ayaw mong kumain, di huwag kang pumunta sa kantina. Pero ngayon, meron tayong mga tangang Wokistani na may kulay ubing buhok at may singsing sa ilong na gustong maging Vimy. May kakaiba silang hilig. Parang gusto talaga nilang mapasailalim sa iba. Ewan kung bakit. Ang weird ang trip nila, pare. Kung isipin, wala talagang saysay ito para sa akin. Dapat magalit ka at magprotesta dito. Baitang 7 hanggang 9, bawal ang pagkain sa kantina sa buong oras ng tanghalian. Lunchroom, cafeteria. Ang mga lugar na ginawa para kumain, hindi ka na pwedeng kumain dahil kailangan mong magbigay daan sa isang partikular na kultura. Sinasabi ko sa inyo, ang kaliwa ay di makakakuha ng tamang direksyon o magawa ito ng tama. Hindi talaga nila gagawin. Alam ko na ang grupong ito ay palaging lumiliit na minorya. Hindi ko akaling mananalo pa ang kaliwa sa susunod na eleksyon, pero posible. Ang Greens na ang pangalawang pinakamalaking partido sa UK. Wala na ang Labour at Tories. Nagbigay si Kami Badenoch ng talumpati sa House of Commons, muling sinabing dapat palugurin ang mga Muslim. Karamihan sa kanila ay mabubuti naman. Hindi natin kailangan malaman yan. Noong World War II, ilang beses nating sinabi na karamihan sa mga Aleman ay mabubuti. Pero hindi naman yan mahalaga. Ano bang ibig sabihin ng mabuting o masamang Muslim? Gusto ko talagang marinig mula sa kanila. Ano ang ibig sabihin ng isang mabuting Muslim at isang masamang Muslim? Sasabihin ko sa iyo, kung may Muslim na nagsabi sa akin na hindi ako dapat kumain sa buwan ng Ramadan, masamang Muslim yon dahil pinakikialaman niya ang aking personal na kalayaan. Pero ang mga woke na kaliwang politiko, kakampi sila sa kanila. Magkaiba tayo ng definisyon ng mabuti at masama. Sawa na ako sa walang kwentang gobyerno. Lagi nilang binabanggit mabuting o masamang Muslim, pero di nililinaw. Hindi nila nililinaw kung sinong mabuti o masamang Muslim. Kailan kaya sila magsasabi ng totoo? Kaya,
Wala na akong pag-asa sa mga taong yan. Sa tingin ko, dapat ka na ring sumuko dahil hindi na sila magbabago. Kailangan nating kumilos mismo at yon ay sa pamamagitan ng balota. Sa Australia, iboto ang One Nation. Sa UK, iboto ang Restore Britain. Alam ko, ang Restore at Reform. Kailangan nilang magkaayos. Kahit magkaaway sina Nigel Farage at Rupert Lowe, kailangan pa rin nilang ayusin ang mga bagay. 3 taon pa ang lilipas bago mangyari yon, kaya may oras pa tayo. Alam kong kaunti lang ang nakikinig sa akin, parang patak sa dagat. Pero kayo, pwede ninyong ipasa ang mga ideyang ito sa inyong pamilya at mga kaibigan at ipakita sa kanila ang mga bagay na ito. Para diyan ba namatay ang mga ninuno nyo laban sa mga Nazi? Nag-angkat kayo ng ideolohiyang mas masahol pa sa mga Nazi na talagang masama. Mas magiging masama pa ito kaysa doon dahil ang Islam ay hindi kumukuha ng mga bihag. Kalimutan ang tungkol sa individual na Muslim, mabuting Muslim, masamang Muslim. Hindi yon mahalaga. Marami namang mabubuting aliman noon, pero hindi yan mahalaga. Ang mahalaga ay ideolohiya. Anong ideolohiya ang nagtutulak sa kanila? Ang ideolohiyang iyon ang magdadala ng kamatayan at pagkawasak sa napakalaking antas, mas malaki at mas mapanganib pa kaysa sa ginawa ng mga Nazi. Dahil ang mga Nazi ay may teknolohiya na ika-20 siglo. Ang mga taong ito ay magkakaroon ng teknolohiya na ika-21 siglo. Hindi ito magandang kinabukasan. Bawal ang musika at ang mga babae ay di pwedeng lumabas o mag-aral. Ibabalik ang pagkaalipin at lalaganap ang rasismo laban sa mga puti. Lantarang papahirapan ang mga hayop sa halal na pagkatay. Mawawala ang ating kinabukasan kung hindi tayo magsasalita ngayon.